Heads up sa inyo mga kasadyantek. So, ito nga pala yung unang video na gagawin natin. Siyempre, bago lang ako. At kung bago lang din kayo, so masasabi ko na rin siya sa wakas. So, please like, comment, and click the subscribe button para ma-update ka sa mga projects na gagawin natin in the future. So, for our first video, umpisa natin sa isang basic yet useful project. Okay? So, sa project na to, gagawa tayo nung simple monitoring. So, gagamit tayo ng temperature sensor at yung data na babasahin ng ating sensor ay madi-display doon sa ating LCD. Pero syempre, bago tayo gumawa, kailangan natin ng mga components na gaya ng mga to. Bago tayo pumunta sa pag-wiring at sa pagko-code, explain ko lang ng mabilis yung mga gagamitin nating components. So, unahin na natin si Arduino Uno, which is nakita nyo na to kanina. So, yung ating Arduino Uno, siya yung magiging utak nung ating project. Okay, so ayan. So, next, yung ating sensor, nung ating temperature sensor. So, pagpasensyahan nyo na, gamit na kasi ito kaya ganyan. Pero gumagana pa naman siya. So, ito yung ating temperature sensor. So, meron siyang 3-pin. Ito yung responsible para makapagbasa nung temperature sa ating paligid. Okay? Kung mabasa nyo, meron yung positive, yung output, pati yung ating negative. So, siyempre, meron din tayong LCD. Yung ating 16:2 LCD. So, dito naman, once napagbasa na yung DHT11 sensor natin, so yung data na nababasa niya is madi-display dito sa ating LCD. Okay, para makita yung data. Then, siyempre, pinaka-importante, itong mga wires natin. Ito yung ating jumper wires, which is ikakabit natin sa ating mga components, sa mga ating mga sensors, LCD and sa Arduino Uno. And ito is wire para dun sa ating Arduino Uno. Okay? So, ngayon pumunta naman tayo sa coding part. So, manual natin siyang i-code. So, please bear with me. So, ayan. Natapos na natin yung ating line of codes. So, dito, ay pinangalanan ko na lang Arduino temperature yung ano natin. Pagka na lang natin. Ang pangit kasi ito yung temperature project na lang. So, ayan. Then, once na hindi pa na-detect yung ating DHT11 or yung ating temperature sensor, mag-print lang to ng text or ito, ng analyzing. So, meaning, hinahanap niya yung parang hinahanap niya pa lang yung temperature sensor natin. Hanggat hindi niya nababasa, ganito lang yan. Else, kapag
meron na. So, magdi-display yon ng ito, letter T for the temperature. Then, nandyan yung percent kung anong temperature yon based do sa nababasa niya sa ating surroundings. Then, humidity is ganun din, same din, kung ilang percent yung nasa paligid. Then, magbabasa siya. So, meron tayong nilagay dito na delay, 2,000. Take note, 2,000 is equivalent to 2 seconds. So, kumbaga milliseconds kasi yan. So, magre-refresh or magbabasa siya in every 2 seconds. Pwede nyo itong baguhin, depende sa preference niyo. Okay? So, ayan. Let's try to export, I mean, i-upload siya doon sa ating board. Okay? So, ayan. So, once matapos yung ating code, so, ang gagawin natin next ay isaksak yung ating wire. So, habang isasaksak yan, click nyo lang to, yung taas na to. Then, click itong COM4. But if, for example, hindi nyo makita yung Arduino Uno na yan, type nyo lang dito, Arduino Uno. Then, check nyo lang to ulit. Then, okay. Then, kapag ka okay na, i-click nyo lang tong arrow right para ma-upload yung ating code. So, once na maklik natin yan, ayan, magko-compile na yung ating code. Wait lang natin to. Then, okay na, done na. Ayan. So, after ma-upload yung ating code kanina, so, try na natin siya paganahin. Isaksak ko lang siya. So, dapat, kapag hindi siya gagana, para malaman kung hindi siya gagana, dapat walang lalabas na text sa ating LCD. Meaning, kapag walang lumabas na text dito, meaning wala siya nababasa or hindi nababasa ng system yung ating temperature sensor. Okay? And kung gagana naman siya, may lalagay ditong mga text or information regarding doon sa binabasa ng temperature sensor natin. Okay? So, saksak na natin. Okay. Yan, meron siya. So, merong nababasa yung ating temperature sensor. Ito yan. So, ay, di pala siya nakikita dito. Baba lang natin konti. Ayan. So, di ko lang po nakikita ba dito. Wait lang. Ayan, nakikita nyo na siya. Ayan. So, binabaan ko lang yung brightness ng ating camera. So, nakalagay dito, temperature project. Then, temperature natin is 31.10 Celsius. And yung humidity natin is 63%. So, yung ginawa natin kanina, wirings, yung code na ginawa natin kanina ay successful and gumagana naman. Kasi kung hindi siya gagana, dapat walang nakadisplay dito. And yung mga wirings natin is hindi dapat, again, di gagana yung buong system natin. Okay. So, ayan. Gumagana siya. So, di ba? Napakadali lang sundan at hindi siya makakalito. Mukha lang siyang masakit sa ulo at makakalito. Gawa nga nung itong wires natin. But, kung dadaanin natin sa point to point is point to point, ano nito? Tawag nito? Point to point na steps ay madali lang kahit hindi mo siya gaanong gamay and kung hindi mo siya talagang 40 talaga. Okay? So, thank you sa pagsama sa atin and next time gagawa pa tayo ng maraming projects, iba't ibang projects katulad nito. Okay? So, I guess yun lang muna. Kung gusto niyo pa ng maraming projects katulad nito, please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa mga video projects na gagawin natin. Okay? So, paano ba yan? Next time na lang ulit. Thank you and see you guys. Wrap up.